Magandang araw, Sir Seth. Isa ako sa mga masusugid na tagapakinig sa channel mo. Ako pala si Alex, Tubong Das Macavite. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa dalawang taong naging matalik na magkaibigan kahit na magkaiba man ang antas ng kanilang buhay. Sa totoo lang, kahit ako man nung una ay hindi makapaniwala na pwede palang maging matalik na magkaibigan ang isang doktor at isang albularyo. Alam naman natin lahat na karamihan sa mga doktor hindi naniniwala sa albularyo. Tingin kasi nila sa mga albularyo o manggagamot ay mga doktor kwakwak, ika nga. Itago na lamang natin itong doktor na ito sa pangalang Uncle Mac. Ayon sa kwento ni Uncle Mac, mahigit 2 dekada nang nakalipas nang may nakilala siyang albularyo at naging matalik niyang kaibigan. Nang mga panahong iyon ay nadistino siya sa probinsya ng Leyte. Hindi niya na binanggit pa sa akin kung saang lugar sa Leyte siya nadistino. Basta ang sabi niya, medyo liblib pa raw ang lugar kung saan siya nangungupahan kasama ang dalawa niyang mga katrabaho noon. At mula sa inuupahan nilang bahay, mga 20 minutos lamang ang biyahe papunta sa pinagtatrabahuhan nilang ospital. Kaya't mas pinili nila na sa baryong yun mangupahan. Alam niyo bang kahit na liblib at bihira lamang ang mga kabayan, Sir Seth, masasabi ni Uncle Mac na hindi naman raw nakakatakot sa baryong yon. Bagkus ay payapa pangaraw, mababait ang mga taong naninirahan. Kaya't hindi siya natatakot maglakad, lalo na kapag inaabot siya ng 10 oras ng gabing maglakad papunta sa bahay kung saan siya nakatira. Aniya, wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba sa paligid, maliban na lang sa mga naririnig niyang huni ng kuliglig. Isa rin sa mga nagustuhan niya ay yung nakakapagpahinga umano talaga siya ng maayos kapag araw ng Sabado at Linggo. Gawa ng yun ang mga araw na wala siyang pasok. Sobrang tahimik ang kapaligiran na aakalain mong malaparaiso umano. Hindi gaya sa Manila na sandamakmak na ingay at ugong na mga sasakyan ang maririnig mo. Idagdag mo pa umano ang kapitbahay na akala mo mga may amateur na sinasalihan kung makapag-videoke. Akala mo walang mga kapitbahay na nagpapahinga o kaya ay natutulog. Buti sana kung Malharichin Velasquez o Lani Misalucha ang boses kaya ayos lang. Kahit abutin pa ng madaling araw sa kakangaw-ngaw ay walang problema. Pero kung daig pa umano yung baboy na kinatay at mga kuliglig at palakas sa gabi kung gumawa ng gumawa, abay, gustong-gusto na raw ni Uncle Mac na labasin at tapunan ng arenolang may lamang ihi ni Lola ang taong kumakanta. O kaya naman pagsabihang magpatulog naman ng kapitbahay. Lingid sa kaalaman ni Uncle Mac, nasa likod pala ng kapayapaang namumutawi sa baryo noon kung saan siya nakatira, may panganib palang nakaabang sa tuwing nilalamon na ng kadiliman ang buong kapaligiran. Araw ng Linggo noon, kasalukuyang nagsisimba si Uncle Mac kasama ang mga kasama niya sa trabahong sina Eduardo at Juancho, nang may napansin siyang matandang babaeng malapit sa pintuan ng simbahan. Balisa yun, at para bang hindi mapakali sa kinauupuan. Nung una ay pinilit niyang ibaling sa ibang atensyon para hindi niya mapuna ang pagiging balisa ng matanda. Pero nang makita niya yung tumayo at lumapit sa dalagang nakaupot, seryosong nakikinig sa pare, kumunot ang noo niya. Nakita niyang bumubuka-buka umano ang bibig ng matanda na para bang may ibinubulong-bulong yon habang nakatitig sa dalagang walang kamalay-malay, sabay umihip ng hangin. Mas lalong kumunot ang noo ni Uncle Mac nang makita niyang tila ba may kinuha ang matanda sa ulo ng dalaga. Tapos ay nilagay niya yun sa bote. Gusto niya mang sitahin ng matanda
at tanungin kung ano ang ginagawa nito, pero hindi niya yun magawa-gawa dahil sa nahihiya naman siyang tumayo at umalis sa kinauupuan niya. Maya-maya pa, laking gulat niya nang biglang bumaling sa kanya ang matandang babae. Tumingin ng napakalalim nun. Huli na ang lahat. Hindi niya na nabawi pang tingin sa matanda ng bumaling iyon. Maya-maya bumubuka-buka na naman ang bibig nito at umihip sa hangin habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nang matapos gawin yun ng matanda, nagmadali na yung lumabas ng simbahan. Wala pa mang ilang minuto magmula nang amalis sa matanda, nakaramdam si Uncle Mac ng panlalata sa sarili. Mayat mayang paghilot niya sa sentido para maibsan ang panlalata sa sarili. Nagumpisa na rin kasing sumakit ang kanyang batok na para bang bigla siyang nagkaroon ng alta presyon noon. Pare, ayos ka lang ba? Pulong sa kanya ni Eduardo. Marahang umiling-iling siya at sinabing bigla na lamang sumama ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung bakit dahil sa maayos naman ang pakiramdam niya kanina bago sila umalis ng bahay at pumasok sa may simbahan. Sinabihan siya ni Juancho na baka kaya sumama ang pakiramdam niya dahil sa yun pa lamang ang unang pagkakataong nakapagsimba sila sa lugar na yon at nanibago siya sa atmosfera ng lugar. Siguro, hindi lamang siya sanay. Sa katagalan, masasanay ka rin, Mac. Ako nga, dahan-dahan na rin akong nasasanay sa baryong ito eh. Wala na rin naman tayo magagawa, kahit ayaw man natin. Dito tayo binagsak kaya panindigan na lang natin. Pasasaan ba't balang araw makakabalik na rin tayo sa Manila? Tanging pagtango at pagsang-ayon na lamang umano ang naging tugon ni Uncle Mac sa katrabaho niya noon. Ikinurap-kurap niya na lamang ang mga mata para maibsan ang init na nararamdaman. Pakiwari niya kasi ay mukhang lalagnatin siya nang wala sa hulog noon. Hindi ako pwedeng magkasakit ngayon. Baguhan pa lang ako sa pinapasokang trabaho kaya't nakakahiya kung magkakasakit ako. Sambit pa niya. Nang matapos ng simba, nauna nang maglakad palabas ng simbahan ang mga katrabaho niya. Atat na atat kasing magsindi ng sigarilyo kaya't nagmamadali na yung mga ito. Si Uncle Mac, pinakiramdaman niya na munang sarili. Sandaling ipinikit ang mga mata. Dahil baka mamaya, bigla na lamang umano siyang matumba habang naglalakad sa labas ng simbahan. Sa pagdilat niya ng mga mata ay dumako ang kanyang paningin sa dalagang nilapitan kanina ng matanda. Gaya niya ay nakaupo pa lamang ang dalaga at walang kibo nun. Sa tansya niya, nasa edad mahigit 20 pa raw ang dalaga. Sandali pang pinagmamasdan ni Uncle Mac ang dalaga. Nakita niyang tila namumutla na yon at para bang hindi maganda ang pakiramdam kagaya kanina. Kaya naman hindi niya na maatimpang pagmasdan lamang ang dalaga. Marahan na siyang tumayo at naglakad papalapit sa kinauupuan nito. Miss, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Sunod-sunod na umiling ang dalaga at sinabi sa kanyang hindi maganda ang pakiramdam. Nangihina at nangangatog umano ang mga tuhod nito at hindi kaya ng dalaga ang maglakad palabas ng simbahan. Magpapahinga lamang umano ito sandali at maya-maya lang lalabas na ito. Lakas loob ng tinanong ni Uncle Mac ang dalaga kung kumain na ito. Baka raw kasi kaya nangihina at nangangatog dahil gutom na. Ayon naman sa dalaga ay nag-agahan umano siya kanina bago magsimba. Maayos naman umano ang pakiramdam niya kanina pero bigla na lamang sumama doon sa loob ng simbahan. Ganun ba? Siya nga pala, maiba ko lang. Kanina, nakita kong may matandang babae na lumapit sa iyo eh. Kilala mo ba yon? Hindi nakasagot ang dalaga sa tanong niya. Ilang saglit lang ay may lumapit na sakristan sa kanila at napagtanto niyang kakilala ng sakristan ng dalagang yon.
Tinawag pang ang ate Luisa ng sakrista ng dalaga at kinausap. Nang mapagtanto ni Uncle Mac na mukhang panatag naman ang dalaga sa kausap nito, naglakad na siya palabas ng simbahan. Saktong paglabas ng simbahan, nandilim bigla ang paningin ni Uncle Mac. Pinagpapawisan siya ng malapot at tila ba kinakapos siya ng hininga. Hanggang sa hindi niya na namalayang tuluyan na pala siyang nawalan na malay. Makaraan ng ilang sandali, nang idilat ni Uncle Mac ang mga mata niya, nabungaran niya ang mga katrabahong sina Eduardo at Juancho. Bakas sa mukha ng dalawa ang labis na pag-aalala. Si Eduardo ang unang nagsalita sa dalawa. Tinanong siya nito kung kamusta na ba ang nararamdaman niya. Hindi pa man siya nakasagot sa tanong, nakita niya ang isang lalaking may hawak ng basong may lamang tubig at sa palagay niya ay kaedaran niya lamang ito. Nakita niyang binubulungan ng lalaki ang basong may lamang tubig noon. Pagkatapos ay inabot ito sa kanya. Inumin mo yan. Makakatulong ang tubig na yan para gumaling ka ng tuluyan. Ayon kay Uncle, hindi niya maintindihan ang sarili ng mga sandaling yon. Dahil sa noong iabot sa kanya ng lalaki ang basong hawak-hawak nito, hindi man lang siya nakapalag o kaya ay nakapagreklamo. Pagkakuha niya ng baso ay agaran niya na iyong tinungga. Matapos niyang inumin ang tubig na binigay sa kanya ng lalaking yon, unti-unti umanong nawala ang pangangalay ng katawan niya at nawala na rin ang pagkasakit ng kanyang ulo. May pagtatakang tinanong niya ang lalaki kung ano ang ipinainom sa kanya. Bakit bigla na lamang nawala ang masamang pakiramdam niya noon? May inusa lang akong orasyon sa tubig na iniinom mo. Yun ang nag-alis ng itim na mahikang pinalipad hangin sa iyo ng taong mambabarang. Sagot sa kanya ng lalaki noon. Marahan siyang bumangon habang pinapakiramdaman ng sarili kung muling mananakit pa ba ang kanyang mga kalamnan. Orasyon? Anong klaseng orasyon yung sinasabi mo? Tsaka anong mambabarang? Sinong mambabarang? Tanong niya, dahil minsan ay hindi pa siya nakaranas kung paano pagalingin gamit lamang ang orasyong binanggit ng lalaki. Mabang kwento. Mas mabuti pang huwag mo nang alamin pa. Isa pa, naramdaman kong isang babala lamang yung ginagawang pagpapalipad hangin ng mambabarang na yun sa'yo. Maliban dun, wala na. Masungit na sagot ng lalaking yon. Dahil sa litong-lito pa si Uncle Mac ng mga oras na yon, wala siyang maintindihan sa mga sinasabi sa kanya ng lalaki. Pero makaraan ng ilang minuto, naging panatag na siyang kausap ang lalaki. Doon niya lang napag-alamang isang albularyo pala ang lalaking nagngangalang Danilo. Pero ang tawag rito ng karamihan, Dan. Biglang pumasok sa isipan ni Uncle Mac ang kuryosidad kung paanong nangyaring sa isang iglap lang ay nawala na kaagad ang masamang nararamdaman niya. Sa unang tingin ay masasabi niyang masungit at seryoso si Danilo sa buhay, kaya't nakakailang kausap. Pero nagdaan ng ilang minuto, doon niya palang napagtantong masayahing tao naman pala ito. Tuloy ay magaan ang loob niya dito at parang may nagtulak sa kanyang isiping mas kilalanin pa ang albularyo nun. Marami itong mga kwento sa kanila ukol sa mga aswang na nananahan sa mga liblib na baryo. Doon niya rin napag-alamang may mga aswang rin palang namiminsala sa baryo tuwing sinasakop ng kadiliman ng buong paligid nun. Doon naalala ni Uncle ang tungkol sa dalagang nakita niya kanina. Binanggit niya rito ang ginawa ng matandang yon sa dalaga. Ano kayang sa tingin mo yung mangyari dun sa dalaga, Dan? Hindi kaya kagagawa ng matanda yung nangyari sa kanya? Hindi ko masasabi kung anong ginawa eh. Kasi pwedeng kamag-anak niya yun at may ibinulong lang dun sa dalaga. Pwede rin ginamitan ng itim na mahika ng matandang yun yung dalagang sinasabi mo. Alin man sa dalawa eh, hindi ko masagot yan. Sagot ni Danilo.
Dahil sa nangyari kay Uncle Mac ay palagi na siyang pumupunta sa bahay ng binatang albularyo para magpaturo ng mga orasyon at manood sa mga taong ginagamot nito sa pamamagitan ng sariling karunungan. Humanga talaga umano si Uncle sa albularyong matatawag niyang naging malapit na niyang kaibigan. Dahil sa hindi na yun kailangan pang mag-aral ng pagkahaba-habang taon para lang makapanggamot at makatulong sa mga taong may sakit. Alam rin naman ni Danilo kung ano ang propesyon niya. Kahit na magkaiba man ang pananaw nila sa panggagamot ay nare-respeto nila umano ang bawat isa nun. Para makatulong kahit papano, sumasaylay na rin si Uncle Mac doon sa kaibigan niya tuwing wala siyang pasok. Kapalit ng pagtulong niya rito ay tinuturuan siya ni Danilo ng mga simpleng orasyon. Gaya na lamang ng pamproteksyon sa sarili laban sa mga pagpapalipad hangin at sa mga itim na mahika. Ultimong lason, may orasyon din ito. Mac, itigil mo na muna yung ginagawa mo dyan. Magtanghalian na muna tayo. Gutom na ako eh. Tawag sa kanya ni Danilo. Sige, nakaramdam na rin ako ng gutom. Itinigil na ni Mac ang paglalagay ng mga langis sa maliliit na botelya noon. Araw ng Sabado yon. Wala siyang pasok kaya pumunta siya sa bahay ng kaibigan. Nabuburyo kasi siya sa bahay. Walang ginagawa at puro kain tulog lang kapag walang pasok sa trabaho noon. Sumunod na siya kay Danilo na maglakad papuntang kusina. Abat, mabuti naman at naisipan ninyo na kumain ano. Kanina pa naghihintay yung pagkain sa kusina. Akala ko tuloy hahayaan niyo na lang na lumamig yung pagkain. Wika ng kapatid na dalaga ni Danilo na si Teresita noon. Sus, nagsungit na naman si Kulot. Sige ka, pag palagi ka magsusungit, mas lalong maging kulot yung buhok mo. Pang-aasar pa ni Danilo sa kapatid nito. Iningusan ni Teresita ang kapatid nito bago nagpatiunan ng maglakad papasok sa kusina. Pagpasensyan mo na yung kapatid ko ah. Ipinaglihi kasi ni nanay sa ampalaya nung pinagbubuntis pa siya eh. Kaya yun, palaging nakasimangot na akala mo nakakain palagi ng mapait na pagkain. Wala yun. Sanay na ako sa kapatid mong yun kaya huwag mo na akong alalahanin. Sa buong maghapon ay naging abala na sila uli. May mga dumating kasing magpapagamot. Kaya't ang siste ay naging alalay siya ni Danilo ng araw na ito. Lumipas sa mga oras hanggang sa sumapit ang gabi. Nakaugalian na ni Uncle Mac na magdasal muna bago matulog. Nung tahimik at taimtim na siyang nagdasal, parang may kung anong kakaibaw man siyang nararamdaman sa labas ng bahay noon. Naging maalinsangan na lamang bigla ang paligid. Biglang uminit ang paligid at naging mabaho umano. Hindi niya pinansin ang mga kakaibang bagay o presensyang nararamdaman niya. Ipinagpatuloy niya na lamang ang pagdarasal hanggang sa natapos na siya noon. Naamoy niyo ba yon? Parang amoy palakang matagal nang naburo yung katawang lupa. Tanong ni Eduardo. Pinatapos lamang pala siya nitong magdasal bago magsalita. Oo nga, akala ko nga utot mo yun eh. Kanina pa ako nagpipigil huminga dito dahil hinihintay ko matapos na munang magdasal tong si pare. Kaya lang naunahan mo na ako magreklamo. Sira ka talaga, Wancho. Kung utot ko yun, di sana lumabas muna ako ng silid para doon magpasabog. Nakakaya naman, nagdadasal kong dito tapos magpapasabog ako. Magsasalita sana si Uncle Mac at biruin ang mga katrabaho niya. Nang sa bigla siyang natigilan. Nang makarinig siya ng may hinang langit-ngit sa silong ng bahay na para bang may dahan-dahang tinutuklap na sahig. Kagad na napatingin siya sa kawayang sahig tapos ay nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Oh, ba't ka nakatingin sa amin? Wala kaming kinalaman sa langit-ngit na naririnig natin ah. Naalala ni Uncle Mac ang itinuro sa kanya ni Danilo na oras na makaramdam siya ng kakaibang presensyang umaali-aligid. Magpakawala lamang siya ng orasyong pamarusa at iihip niya umano sa hangin noon.
Nang sa ganoon ay aalis na ang kung anumang masamang nilalang sa labas ng bahay. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si Uncle. Nagpakawala na siya ng orasyong pamarusang itinuro sa kanya ni Danilo. Wala pa mang ilang segundo. Nakarinig na sila ng malakas na paghiyaw sa silong ng bahay na aakalain mong pusang binuhusan ng mainit na tubig. Parang nauntog pa nga umano yun sa bilis ng pagtakbo palabas ng silong. At pagkatapos ay narinig nila ang mga yabag ng pang tumakbo papunta sa likuran ng bahay. Ano yun? Tarantang tanong ni Eduardo. Ano ba ang klaseng lugar to? Kaya ayaw ko ditong mangupahan eh. Nakakatakot. Wika ni Eduardo. Ano ka ba naman? Kalalaki mong tao, napakaduwag mo. Alam mo namang ito yung pinakamurang mauupahan at payapa sa tuwing magpapahinga ka eh. Mali mo, pusa lang pala yung ingay na naririnig natin. Napakareklamador mo talaga. Wika ni Juancho noon. Para hindi na matakot si Eduardo noon, sinang-ayunan na lamang ni Uncle Mac ang sinabi ni Juancho. Kinumbinsi niya rin si Eduardo at sinabihang pusa lang ang ingay na naririnig nila. Kaya't huwag na itong mag-isip pa ng kung ano-ano. Magpahinga ka na. Di ba may lakad ka bukas? Magkikita kayo ng katrabaho nating pinopormahan mo. Mabuti na lamang at nakinig sa kanya si Eduardo at nagpahinga na ito. Sa magdamag ng yun ay hindi nakatulog ng matiwasay si Uncle Mac. Kinabukasan ay napagpasya niyang pumunta sa bahay ng kaibigan niyang albularyo para ibalita rito ang tungkol sa nangyari ng nagdaang gabi. Pero habang naglalakad umano siya papunta sa bahay ng kaibigan, nakita niya ang dalagang minsan niyang nakasabayan sa may simbahan. May kausap itong matandang babae at mukhang galit na galit yon. Binagalan niyang paglalakad habang hindi inaalis ang tingin sa dalawa. Sandali, hindi ba't siya yung matanda rin dun sa may simbahan? Tanong niya. Sa pag-aakala niyang kaanak lamang ng dalaga ang matandang babaeng kausap nito, nagmadali na nga siyang maglakad nun. Medyo natawa pa nga siyang bahagya sa isipan dahil sa pinag-isipan niya ng hindi magandang matanda nun. Yun pala, kaanak lang pala ito ng dalaga. Napapailing na lamang ito at nilagpasan na nga ang dalawa nun. Pero nang malagpasan niya ang dalawa, nagulat siya at agarang napatingin sa dalawa. Nang marinig niyang biglang sumigaw ang dalaga at humingi ng tulong. Papatayin kitang babae ka! Mamatay ka! Galit na galit ang matandang babae habang nanlilisik ang mga mata at dinuro-duro ang dalaga sabay dura ng laway sa lupa nun. Noong akmang hahawakan na ng matanda ang buhok ng dalaga, doon na umawat si Uncle Mac. Hinatak niya papalapit sa kanya ang dalaga para hindi mahablot ng matanda ang buhok nito. Manang, huwag niyo naman pong idaan sa dahas kung may hindi man kayo pagkakaintindihan, no? Pasensya na po kung nangialam ako pero hindi naman po tama yung ginagawa niyo. Nanlilisik ang mga matang tinitigan lamang siya ng matanda. Pagkatapos ay umalis na ito na para bang walang nangyari. Ayos ka lang ba, miss? Nag-aalalang tanong niya sa dalaga. Mangiyak-ngiyak namang tumango ang dalaga bago nagpasalamat sa kanya. Itatanong niya pa sana dito kung kaano-ano pa nito ang matandang kausap pero hindi yun natuloy dahil mabilis nang nagpaalam sa kanyang dalaga. Hindi pa nga siya nakasagot. Agaran na itong umalis. Dahil sa nangyari ay napagpasya niya nang bumalik na lamang sa bahay. Sa kanya na lamang ikikwento kay Danilo ang tungkol sa mga nangyari noon. Kinabahan kasi siya matapos niyang makita ang panlilisik na mata ng matanda. Dumaan pa mga araw na hindi na niya napupunta ng bahay ng kaibigan. Dumami kasing trabaho kaya't wala na siyang oras para pumasyal sa bahay ng kaibigan niya na yon. Hanggang sa isang hapon,
Maaga siyang nakalabas sa trabaho. Naburyo siya sa bahay dahil sa mag-isa lamang siya at may mga trabaho pang dalawa niyang kasama. Doon na niya naisipang pasyalan si Danilo. Nung naglalakad na siya, may isang matandang lalaki ang humahangos na lumapit sa kanya. Hindi ba't ikaw si Mac, yung doktor na kaibigan ni Danilo? Tanong ng matanda. Opo, bakit o? Pakiusap, tulungan mo ako. Yung anak ko, tulungan mo siya. Nag-aalangan man dahil sa hindi niya kilala ang matanda. Tumango na lamang siya. Bakas kasi sa pagmumukha ng matanda ang labis na pag-aalala para sa anak nito. Tara Mac, sumunod ka sa akin. Dalian mo. Natatarantang ayan sa kanya ng matanda. At halos lakad takbo na ang ginagawa nito. Ni hindi man lamang sinabi nito ang pangalan sa kanya para sa ganon, malaman niya. Makaraan ng ilang minutong paglalakad, natanaw na niya ang bahay ng matanda. Habang papalapit pa lamang siya sa bahay nito, may nararamdaman na siyang mabigat na presensya at may napapansin siyang kakaibang aura sa bahay na yon. Pagpanhik niya sa loob, nabungaran niya ang dalagang tinulungan noong nagdaang mga araw. Nakarata yun malapit sa may bintana. Putlang-putla ang labi nito. Kaagad niyang nilapitan ng dalaga at sinuri ang pulso niya. Naramdaman niyang nangihina na ang pintig ng pulso. Kaya't tinanong niya ang matanda kung dinala na ba nila sa paggamutan ng anak nila na yon. Oo, dinala na namin siya. Araw-araw nga kaming nagpabalik-balik sa ospital pero walang nangyayari. Lahat ng mga gamot at sinabi ng doktor, sinunod naman namin pero lalong lumalala lang ang kalagayan ng anak namin. Nang tingnan niya mga braso at binti ng dalaga, nakita niyang naglalangib na yon. Parang may mga maliliit na kung anong gumagalaw. Pasensya na po kayo. Hindi ako yung taong makakatulong sa anak niyo. Wika niya. Pero may alam akong taong makakatulong para gumaling. Sa kanya tayo humingi ng tulong. Agaran niya namang sabi at binigyan ng pag-asa mag-asawa. Talaga ba? Totoo ba yung sinasabi mo? Tumango siya. Sinabi niyang ang matalik niyang kaibigan ang siyang makakatulong sa anak nila. Sinabi niya rin sa nakikita niya ay hindi doktor ang kailangan ng anak nila na yon, kundi isang albularyo. Saglit siyang nagpaalam para puntahan ang kaibigan niya. Mabuti na lang dahil pagdating niya sa bahay nito, kararating-rating lamang nito galing sa Karatig Baryo para manggamot. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi niya na sa kaibigan kung ano ang dahilan at bakit siya naroroon. Hindi naman nag-atubili pang pumayag si Danilo sa pakiusap niyang tulungan ng dalagang minsan niya nang naikwento dito. Matapos ngang pumayag ng kaibigan niya, agaran na silang umalis sa tinungo ng bahay ng dalaga. Pagdating nila, dali-daling nilapitan ni Danilo ang dalaga at ginamot. Habang siya naman, gaya ng minsan niyang ginagawa kapag nag-uumpisa ng maggamot, nagpapausok na siya ng insenso sa buong paligid ng bahay. Malakas po na mambabarang yung may gawa nito sa anak niyo, Mang Noli. May alaga pang aswang. Wika ni Danilo sa matanda. Habang nagre-ritual si Danilo, inusalan niya muna ang dalaga ng orasyon para makatulog at mapasapi ang kaluluwa ng mababarang sa katawan ng dalaga. Tamang nagmamasid lang naman si Uncle Mac sa ginagawang panggagamot ng kaibigan niya. Natapos na kasi siya mag-insenso at naglagay na siya ng mga pangontra palibot sa loob ng bahay gaya ng utok sa kanya ni Danilo. Ilang sandali pa ay nakita ni Uncle Mac na nawalan na ng malay ang dalaga. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Danilo. Agaran ng hinuli nito ang mambabarang. Pinasapi sa katawan ng dalaga. Nang mahuli na ni Danilo ang kaluluwa ng mambabarang, dinasalan niya ito ng orasyon pamako nang sa ganoon ay hindi na ito makatakas pa. Habang walang tigil sa pagbanggit ng mga lingwaheng Latin si Danilo,
Walang tigil naman sa pagsigaw ang nilalang na sumapi sa katawan nun. Malutong itong nagmumura at panakanakang dinuduraan si Danilo. Anak ng tipaklong ka talaga, ano? Kabastos mo naman. Akalain mo ba namang nagsasalita pa ako dito, dinuduraan mo na ako? Gusto mo bang paduguin ko yung bunganga mo? Galit na wika ni Danilo. Sa seryosong boses ay tinanong ni Danilo ang nilalang kung bakit binarang nito ang dalaga. Ano ang kasalanan nito at binigyan niya ng ganong klaseng sakit nun. Napamura na lamang si Uncle noon nang nalaman nila nang dahil lamang sa agawan ng lupa lahat yon. Ang mambabarang, ang kapatid ni Mang Noli, binarang nito ang sarili niyang pamangkin. Doon rin nalaman ni Uncle Mac, mga kagiliw, na matagal na pala siyang pinapamanmanan ng mambabarang sa alaga nitong aswang. Magmula noong nakita nito si Uncle sa simbahan, ay doon na nakuha ang atensyon ng mambabarang. Kaya't gustong gusto nitong biktimahin ng tiyuhin ko. Yun nga, minalas-malas ang mambabarang dahil sa binigyan ng proteksyon ay Danilo ang tiyuhin ko. Kaya't kahit ano pa man ang gawin nito, nabigo yun. Nababaliw ka na nga. Sarili mong kadugo, ginawan mo ng hindi maganda. Dahil lang sa ayaw ibigay sa'yo ng ama nito yung lupang matagal mo ng inasam-asam. Sakim ka. Nararapat sa'yo, kitilan ng buhay eh. Wika ni Danilo. Humalinghing ng tawa ang matanda sa sinabi. Nag-usal ito ng isang napakalakas umano na orasyon habang nasa katawan ito ng dalaga. Naging alerto kaagad si Danilo. Bago pa man siya tamaan, mabilis niya yung nirebuelta pabalik sa mambabarang. Muli ay nagsisisigaw na naman ang mambabarang. Naghuhumiyaw sa sobrang sakit umano ng ginawa ni Danilo. Hindi na nga pinatagal pa ng albularyo ang ginawang pamamarusa sa mambabarang. Tinanong ni Danilo si Mang Noli kung ano magiging desisyon nito. Papayag ba umano itong kitilan na ni Danilo ang kapatid nitong mambabarang o bibigyan lamang ng parusang panghabang buhay nitong dadalhin? Parasahan mo na lang siya. Hindi ko kaya makitang mamatay yung kapatid ko. Kahit na napakasakim niya, kapatid ko pa rin siya. Sigurado po kayo? Sigurado kayong ayaw niyong patayin tong kapatid mo? Kamuntikan niya ng patayin tong nag-iisa mong anak eh. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng matanda nun. Kaya naman kung ano ang naging desisyon nito, yun ang ipinataw ni Danilo. Tinanggalan niya ng dila ang mambabarang. Pinaralisan niya rin umano ang kalahating katawan nito, maging ang utak. Nang sa ganoon ay hindi na yon makapanakit pa ng mga inosenteng tao. Matapos mabigyan ng parusa, kinalas na ni Danilo sa katawan ng dalaga ang kaluluwa ng mambabarang. Pagkatapos ay pinabalik niya ang kaluluwa ng dalaga. Magkahalong pagkamangha at kagalakan ng nararamdaman ni Uncle Mac habang pinagmamasdan ng nangyayari noong mga panahon na yon. Sa tanang buhay niya, yun pa lamang ang unang pagkakataong makakita siya ng ganong klaseng manggagamot. Ilang oras ang nagdaan bago natapos gamutin ni Danilo ang dalaga. Nang maalis na ni Danilo ang barang at sumpa sa katawan ng dalaga, ngumiti ito at humarap sa mga magulang at nagwikang napagtagumpayan niya na ang ginawang panggagamot. Ipanatag na umano ng mag-asawa ang kanilang sarili dahil sa mga 3 araw lang ang lilipas. Babalik na ang dating lakas ng dalaga. Babalik na ito sa normal. Huwag ka mag-alala dun sa alagang aswang ng kapatid mo, Mang Noli. Ako na yung bahala dun. Wika ni Danilo. Simula nga noon ay mas lalo pang hinangaan ni Uncle Mac ang mga albularyo, antingero, maging ang mga tambalan. Malaki ang respeto niya sa mga ito
dahil sa kakaibang pamamaraan ng panggagamot. Ilang buwan nang nakalipas, kailangan na munang bumalik ni Uncle sa may Manila. Pero nagpabalik-balik pa rin siya sa lugar ni Danilo hanggang sa makabilito ng sariling lupain niya. Doon na tumira hanggang sa nakapag-asawa.